Anxiety. Nakala mo mag-grab. Tayong ini-interview ngayon. We are live. Welcome Isa po everyone tayong guest. sa episode 8 ng The Exit Interview Podcast. Buha ka ng bullshit. We have this episode special fucking guest. 8. Bakit Era napako? Prada, Therapist na. Parang former napamasyadong president. formal na. Gago, yung boses ni Matt, or na nga. Tinakpan mo pa ng ganyan. Basta wala naintindihan sa boses ni Matt. Masyado naman kayo formal. Grabe naman. Ano daw, Matt? Paano? Paulit, paano? Parang ano lang no, na-choke lang ate ah. Hindi, parang may burat sa bibig yung kay Matt. Well, Grabe again, naman kayo makaburat. welcome sa episode 8 ng Exit Interview Podcast. Ako si Bill. Wait na. I know, Ako si right? Masha. Ako si EJ. I'm Nix. And I'm Matt. Sorry, cut ko lang. Medyo proud ako kay EJ kasi ako si EJ. Putang ina. Sabi ko na, doon na naman babagsak yung putang inang to. Ako yung sinundan niya sa pag-introduce yung sarili niya. Naano niya rin yung tono ko. Hey, sige, guys. Hindi, medyo. Na-adapt niya yung pagiging babae mo. Oo. Proud The ako next sa'yo. time nga, ayusin ko pa sasabihin ka, ako si Masha. Tangin mo. At least mabait si Bill ngayon, kinat mo muna. Ay, naku, EJ. Hindi Diba? ka sure. Hindi niya talaga kinat yun. Kinat lang niya yung usapan natin, pero tangin mo. Nararamdaman ko talaga, EJ. You're getting there. We're so proud of you. Actually, Papa man. Jack. Okay, Papa Jack. Hindi yan si Papa Jack. Sino yan? Papa Papa Jack. Jack. Papa Jackin. Kung si Papa Jack may ganun, ako ay magpapa Jack hole. Inang ina. Is ulitin ko lang yung laging sinasabi ni Bill. Tayo ay mga professional dito. Hindi Yes. ganyan yung Yes. mga usapan natin. We're so Tama, pro. tama. Para sa mga nakikinig sa Spotify or sa YouTube, I would like to remind everyone that the Exit Interview Podcast is hosted by nothing but professionals. Made by professionals. Made for professionals. Brought you Putang by... ina. We are professionals. Professional Parang kupals. Parang ano, no? Ito yung trabaho ni Michael B. Professional gago. Hoy! Ikaw lang yun. Ikaw lang yun, EJ. Huwag mo kami We dami. don't tolerate profanity here. Actually, Ay, EJ. sorry. But we do accept homosexuality and Yes, we do. any colors Yes, in the very. rainbow. Actually, ito Tanggap na namin. medyo masaya ako sa lineup natin. Kasi meron tayong straight na babae, which is si Nicole. Okay. Meron tayong straight na lalaki, which is ako. Meron tayong bi, which is Masha. Meron tayong tibo, which is Matt. At meron tayong bading, which is EJ. Alam niyo ba tibo si Matt? Matt, pakita mo daliri mo. Dali. Sausage fingers. Inakikyam. Perfect finger. Okay na, 4-5 yan mata. Nakakapagpa-squirt to. Ooh, Uy! Motherfucker. Alam niyo yung ano? squirting hand. Parang nagluto kayo ng pansit tapos di nyo hinalo yung seasoning ng maayos. Tapos may namuumuo. Nasubo nyo sa isang subuan yung buong buo na yon. Ang cringe sa pakiramdam, di ba? Ang explosive ng Maasim. alat, maasim at the same time. Ganun yung nararamdaman ko kay Matt pag ganito yung boses. Di ba mahilig si EJ sa maasim? Eh, Ayan na naman! Ayan na naman! Kaya alam ni EJ, tang ina, let's Ay, go. hindi ba yun? Yung mahilig sa maasim na amoy araw? Oh shit. Alam mo tawag doon? Mahilig si EJ sa Solar Boys. Eh. Hey, faggot. Actually, nakasave si EJ sa phone book ko pero nakalagay Solar Boy. Wala, sa'yo Solar Boy, sa akin kupal.
Gago. Kumbaga, papalit ako na rin yung tanggap na kita. Nice Ano ba one. Tanggap sa'yo naman namin galing, no? yan. Tuwing mag-i-start yung podcast natin, nag-iiba talaga yung ano mo. Nag-iiba yung boses mo. Bakit, Matt? Dapat hindi ba't Wow. yung pangalan mo eh. Dapat meron Ano? kang another persona, yung ganyan yung boses. Gusto mo papalit ako nga. ngayon? May theory ako kung Dennis. bakit. Siya nga si Denny. No. Ito yung theory ko kung bakit Dennis. ganyan si Dennis. Sino ba yung nakikinig dito? Ibig Oh. sabihin, Ooh. may gusto si Matt na marinig. Makakarinig Yung ganang ng boses Gusto ko niya. lang, gusto ko lang i-shoutout yung mga friend ko. Si Easy, si Camille, Si Franz, salamat sa paulit-ulit Hazel. na pakikinig sa pahungupal namin. Marami. Matt, ikaw, may shoutout ka ba? Shoutout sa mga fan ng anak ko. Na Kay ano mo? Julia. Ito talaga si Dennis Padilla eh. Bili lang kayo ng mga phone na yan ba? Honor ba yun? Oy, wag kang ganyan. Naka-honor ako. Tangina mo, ah. Thank you sa pagtangkilik. Gago. Gago, I parang ang appreciate. sarap iba to ng phone ko bigla. Wait, Pero, congratulate nyo naman ako. Sa 8 episode ngayon lang ako naligo. Congratulations. okay ng ina. Sabi na eh. Sabi Laging talaga eh. kagigising lang. Just Napaka-proud woke up, kami. no? Pero, Thank you po. congratulate niyo rin yung isang member natin dito na mula episode 1 hanggang ngayon di pa naliligo. 'Di ba, EJ? Ay, congratulations, Ang ina mo. EJ. Sabi ko na, laging sa akin ang bagsak. Conserve water. Every drop counts, motherfucker. Pero, Ang ina mo. bago bago tayo magsimula, gusto ko rin i-congratulate. Puro congratulatory messages ang start natin ngayon. Bakit hindi? Ganun kasi pag 8 equals bobo. B.O.B.O.B. Parang ganun. 80-80. 80-80 ang puta. Congratulations sa Exit Interview Podcast kasi for the first fucking time in 8 fucking episodes, meron tayong useful comment na nagmula sa YouTube page natin. Hey, thanks Miss Pam. Hey. Thank you, Miss Pam. Oh my God, thank you, Miss Pam. Miss Pam, gusto ko... Mabait po ako. Meron na kaming matinong comment. Comment. Oo, actually, first na matinong comment. Uy, kailangan natin maging professional talaga. Ay, May oh. professional na nakikinig. Okay, practice. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa comment na pinadala nyo, Miss Pam. Nakakatuwa na meron palang magko-comment ng nakaka-uplift na message. Hindi yung binangkal Yung binangkal nagluluto recipes. ng tinolang may papaya. Alam mo, EJ, ano bang problema mo sa tinolang may papaya? Ha? Nung nakaraan ka pa eh. Kasi yung Kaya hinog. talaga. Gago. Yung hinog. Ang tinola kasi ni EJ, saging, pukin ang ina mo kay. Panga sayote naman kasi. Nilaga. Ay, hindi Hindi ako gagi. makain Feeling ng ko, sayote, kaya papaya. feeling ko tinola Wala, niya. Natawa lang kasi ako doon. Matatas. Di ba yung akin, Nix? Patatas. Sayote. Okay. Ha? Okay. Okay. Putang ina. Akin, Nick, sayote. Ang ina. Okay. Okay. Wait. Guys, professional. Come on. Ay, I'm sorry. Guys, So- professional naman tayo. Come on. Let's talk about this. So, kantot. Bakit ba masarap ang kantot? Uy, Putang hindi ko alam kina-professional. yan. Gago sa... Ako yung pinakamabait dito eh. Wow. Ang sarap talaga Kung minsan mabait mga... ka, Kami di sa ba kaya view. kami? Ay. Alam mo, Nicole, sige, ikaw na yung mabait. Naiinis lang ako kay Matt. Fuck off. Mabait ka. Anghel na kami. Ano Masha, daw? kung maliit ka, langgam kami. Kung pangit ka, maganda ako. Pukin ang ina mo. Balibagin kita sa ay, Uy! Oo. Uy! Uy! Sep, We're Kahit naman professionals si nga, Matt. Matt. they're professional. professional. Yeah. So, Shoutout mo na kasi. as professionals, everyone, gusto kong pag-usapan natin yung careers natin, ano. So EJ, kamusta ang pagiging professional kupal? Masaya.
Wala pa rin problema. Siyempre, ganun talaga pag bobo. Masaya mga bobo. Kasi, Professional. Use Professional, English. professional. Idiot. Ganyan talaga pag bobo. Masaya kasi walang utak. tangin na mo. Doc Adam, ikaw ba yan? Tangina mo, Doc Adam. And Wisit ka. maganda yung sinuggest ni Miss Pam sa YouTube page natin, which is Exit Interview PH. Pa-subscribe po, salamat. Pinoint out niya na pwede natin pag-usapan yung positive things or ano yung comment niya? Basta, positive things about our past BPO experiences. Oh, tangina, professional. Pero, yun lang yung main topic natin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Gusto ko lang malaman muna ang opinion nyo. Drum roll please. Dug, 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 dug. Sa mga schools or teachers na naniningil ng X amount of money para sa ikagiginhawa ng school nila. For example, yung na-share ni Mashi Cakes kanina, yung 250 pesos para sa printer. Yeah, 250 pesos. For context, public school yun ah. So, may post doon na naniningil lang to, meron silang project, may PTA meeting and may project sila para sa printer ng section nila. So, for the whole section, isang printer worth 10,000 pesos. So, 40 students, ang nakalagay doon is 250 yung ambagan each parent. So, may nag-comment na it's okay na may ganun kasi nga since yung 250 pesos for the whole school year na yun ng mga bata. And then may mga others naman na hindi kayang bayaran yung 250 pesos. So, what are your thoughts about it? Ako, thoughts ko sa Go. mama. Kasi iba-iba naman kasi talaga yung paano ba? Yung ano ng life ng tao. Yung iba, 250 for the public school is okay. And yung iba, 250 is kailangan nila yun to survive the day. 'Di ba? Parang iba-iba eh. So, pero for me, it's okay siya kasi kung mag-isipin mo, magpapaprint ka, magkano kung wala kang printer. Pero ang ano niyan, iniisip ng karamihan, majority sa public school is hindi naman lagi magpapaprint sa school eh. So Actually. parang ganun siguro yung thinking. So mahirap talaga sa nakakarami, lalo na ngayon ang taas ng bilihin eh. So ang hirap magbitaw ng 250 pesos ng isang bagsakan talaga sa nakakarami. Yeah, pero Professional. diba, Boom. Wow, Since- amazing. may ang ano ko lang, ang comment ko lang is since nag-PTA meeting na, bakit hindi vinoice out doon sa PTA meeting yung reklamo na hindi naman kaya ng each parent yung 250 pesos. And pwede naman siguro siyang pwede naman siguro siyang hulug-hulugan, kunyari 10 pesos a day, something like that. Actually, alam mo, May tanong ako dyan. Wait lang. Ako muna. go. May tanong ako dyan. Na-try mo na bang mahusgahan ng mga kapwa mo o co-parents mo? Na narinig mo sa ibang tao, ganun? Well, Not really. eto yan. Wala. Feeling ko, 'di ba sabi mo nga Masha, nag-PTA meeting na. Feeling ko naman napag-usapan na nila yan doon na hulugan na lang para sa iba kasi malaking bagay yung 250. It just so happens na maraming nasa comment section ang hindi naman alam yung details ng pinag-usapan. Nagbigay na sila ng opinion nila. Kagaya natin. Hindi naman natin alam yung details pero bibigay tayo ng opinion natin. It just so happens na yung opinions natin paano ba? Professional kasi part tayo ng exit interview. Yeah. Pero yun nga, kaya ako natanong yun kasi yung ganyang scenario is nangyari sa kapatid ko.
Hindi siya specific na printer, pero may ganun na ambagan na ako yung umattend. So parang nakikita ko doon, meron yung mga nasa middle class, meron yung mga walang-wala talaga. Kasi public school may kita mo doon lahat. Di naman actually lahat, mostly may kita mo doon. Tapos meron talagang hindi magsasalita dahil nahihiya sila sa estado nila. So kaya may point doon na hindi nila ma-bring up yun doon sa meeting na yun dahil nahihiya silang magsalita as parents. 'Di ba? Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Palakpakan natin si EJ, first time na nagbigay ng magandang ng sensible na Oo, actually. comment. na message. Gago, alam mo, EJ, Professional mo. every time na lumalabas ka sa closet an inch, tumatalino ka. Buisit ka. Ang tawag dyan, Pero character meron akong development. just my 2 cents. Kasi nga 'di ba, yung mga bata, they're already in public school, 'di ba? So, hindi na magbabayad ang parents ng matrikula ng any tuition fee. Tuition Diba? fees. So, as a parent, responsibility na natin yun na ibigay yung pangangailangan ng mga bata na hindi sakop or hindi kaya ng school. Diba? Kaso, So, pwede tayong comes with a term na pwede nating sabihin kay teacher, or kung hindi natin siya kayang i-voice out during the meeting, pwede naman nating i-PM or kausapin directly or personally si teacher ng Teacher. Hindi po kasi namin kayang 250 pesos ng isang bagsakan. Can we do this like 10 pesos a day up until matapos or mapuno namin yung 250 pesos? sorry gusto ko yung message mo, Masha. Kaso, imagine mo ako yung parent na hindi kaya yung 250 pesos. Excuse me, teacher. I can't afford kasi yung 250 pesos ng isang bagsakan. Siyempre, hindi naman ganun. Siyempre, in my own Parang words. ang ina ko nga, no? Sorry. Parang ano kasi sa akin yan, kasi hindi naman si Pagan, pero for me, if there's a will, there's a way. Yeah, 250 pesos is a big amount. Pero when it comes to the education, alam ko maraming nanay or parents na hindi kaya ng isang bagsakan. Pero, ayun Gagawa nga, nila ng if there's a will, there's a way. Pwede mo Kung gusto- nga kausapin yung teacher, pwede kang manghiram, or maraming ang way. So, pwede, maganda talaga yung thought na 250 for the whole year na yun, di ba? Na printing. Whole year. Tsaka kung iisipin mo, 'di ba, hindi nga kaya ng tuition fee, so kaya ka nag-public school. Yun na lang yung kumbaga maidadagdag mo para alam mo igagapang mo yung ikagaganda ng kinabukasan ng education ng anak mo. 'Di ba? Actually, wait lang na-realize ko lang or naalala ko lang bigla, nasa Pilipinas tayo. Siya pala yung nag-comment. Wow. So, dyan sa scenario na yan, Pilipinas tayo. sige, 10,000 pesos yung printer. Good job. Kaso, after na mabili yung printer, let's say 100% nakabayad ng 250 lahat, yung 40 parents na yun. Paano naman yung bayad sa kuryente? Paano naman yung bayad sa papel? Yung bayad sa ink? So, Kaya nga mura which is- ng 250. mura ng 250, yes. Pero, in the following months, or monthly, magkakaroon niya ng fees. Fees, another fees. Ranging from 5 Um, to 20 pesos. Share ko lang. Yung mama kasi ni Mark Bill, dati siyang teacher, retired teacher siya. Actually, master teacher to siya. Tapos, ang ginagawa niya is sa sariling bulsa niya nanggagaling yung mga, kasi marami yan, i-stapler mo pa, yung bala pa Sa ng stapler stapler, mo pa. yung mga papers, yung mga coupon band, lahat yun galing sa bulsa niya. And swerte na lang kung may parent na magbibigay ng whole pad ng mga band paper. Yung mga ganun. 'Di ba? So, nakakalungkot lang na palaging yung sa comment section na nababasa ko, palagi na lang inaasa sa iba. Hindi porket public school, kailangan na natin iasa lahat
sa public school and sa teachers yung responsibility. Sana maisip din na we do have also responsibility as a parent ng mga bata. Yes, vote for Ate Masha sa dadating na Yeah. halalan. Boto nyo sa halalan number 69 sa balota. Putang ina. Professional, please. Professional. Ay. Matt, Gusto nyo 88. 88 sa balota. Matt, may question ako sa'yo bilang isang ama ng nakakarami. Wait, hindi ka ba ama ng nakakarami, Vat? Ama ng bayan. Ama ng bayan. O sige, Matt, bilang isang taong nagpapaaral sa multiple students. Ano ang take mo sa hindi, joke lang. Yung siguro may sobrang wishful thinking nung idea ko na dapat sumunod sa proseso para hindi mahirapan mga teachers. Kaso, kung wala talagang pera yung school, walang mabibigay na pera. So, ang bobo, Ito yun mobil. Ito yun kasi mostly naman ng public school may budget. Kaso hindi nga lang talaga nasusunod yung allotted na budget para sa kanila. And actually, yung mga ganyan na mga projects like printer, hindi yan yung pinaka-priority na bigyan ng budget. Kasi kaya yang i-print sa labas. And kaya na ipaprint ng bawat student. So, Pero hindi yun siya nga- yung priority. Pero yun nga, siniisip na ng mga teacher yun na pag yung mga student na to sa labas nagpa-print, mas mapapamahal sila kasi ilang beses, sabihin na natin, hindi ka ganun karami magpa-print. Pero gaano ka kadami ipiniprint mo per magpapaprint ka. Yeah. So, kumbaga, roughly, 10 taon ka pa rin magpiprint. At saka kasi, makakasave ka ng time and effort and sure mo na lahat ng estudyante mo meron. Pantay-pantay na meron. Unlike sa isa-isa lang yung magpapaprint, magugulat ka na lang na, ma'am, wala pong na-print si ganito, na-print si ganyan. Yeah. Diba? So, nung Lahat nagkaroon ng silipan, mabibigyan. magkakainitan. Oo. Yeah, parang din kasi siya for me. Kasi kami as a basic parent, parang hindi mo siya laging maasikaso. Kaya mas maganda siya for me. Mm-mm. Ano ba yung mga It's been a while since nakakausap ako ng kailangan magpa-print. Pero ano ba yung usually pinapaprint? Sa amin, Sa kapatid ko na lang, since senior high yung kapatid ko, madalas niya pinapaprint doon mga research nila about sa mga topics, mga ganun. Yeah, and also yung mga modules. Yun. Yun, yung mga modules, mga activities, pinapaprints din yun. Tapos, ano pa ba? So madalas as more on talaga. assignment kasi. Madalas talaga siyang, kung aasa ka sa mabilis na paraan, pwede mong gawin yun. Meron kasing hard way na ikaw mismo magsusulat, which is sa sobrang dami nun, hindi mo siya matatapos on time. Or, pwede mo siyang matapos on time, pero malilimitahan ka dun sa mga ibang dapat mo pang gawin. Kasi kailangan mong i-focus yung time mo matapos yun. Parang ganun. Ha? Parang Oo. example, gagawa ka ng scrapbook. Makes sense. Diba? Yes. Gagawa ka scrapbook. Ganun. Makes sense. May question ako. Since nandito na tayo sa sa topic ng anak and also poverty. So, may mga nakita akong, hindi ko alam kung open na yung mga tao sa ganitong usapan. Pero ano yung take ninyo kapag nasisingit na yung poverty and merong mga comments na huwag kasi munang mag-anak kung hindi ka pa physically, mentally, and financially ready? Ako muna. Kasi isa ako sa mga ganyan dati. As in, nung bata-bata ako talagang may galit ako sa mga nag-aanak ng marami. Kasi yung mom ko nga, parang biik. Parang inahing baboy. Luwal lang. So, ilang kayo?
Anim. 10 kami. 10 Oh kayo. my God, 7 kami. Opo, kinang ina. EJ, ilan ka? Isa ka lang. Tama ka dun. Isa ka lang, tama ka. Kayo, Matt, Buti ilan na lang kayo, di ka Matt? pinadamay. Matt? Salamat, Matt. Ilan kayo, Matt? Official, not official. Uy, may ganun pa. Oh my God. Hindi, yung not official na lang para total tally. Kung ilan Total kayo. tally. Estimated, ganun. Estimated. 9? 10? Madami din. So, Kayo, EJ, ilang kayo, EJ? Dalawa. okay. Ang dami nyo. Fuck. Kayo natalo. Ay, kayo na panalo. So, ayun. Ganun yung opinion ko kasi nakita ko and talagang galit ako sa mga taong ganun dati. Kaso na-realize ko nung as I grew older, tsaka nung nakakakantot na ako, ang hirap din pala talaga na madaling contraceptives. Madali gumamit ng contraceptives, madali yung pull out and pray method. Yes. Pero there's always Yes, Ate this Masha. chance Prayers. na may Thank you, God. mabubuo. And pag may nabuo, unfortunately sa Pilipinas, una, illegal ang abortion. Pangalawa, walang safe way to abort. Kasi nga, illegal. And naisip ko na hindi rin kasalanan ng mga nasa lower end ng society na marami silang anak. Kasi wala silang ibang form of entertainment. Wala silang ibang hobby kundi either magtrabaho kasi kumayod o kumantot. Exactly. Wala silang ibang... Kung mapapanood niyo yung palabas sa Netflix na Pamilyang Ordinaryo, it reflects doon. And most likely the studies nga na parang yun nga, wala nga silang form of entertainment. Yung kumbaga makapanood lang sila ng TV, it's a big joy, it's a big rejoice sa kanila yun. It's the biggest entertainment na yung makasilip lang ng TV. So yun ang, kumbaga try nyo, kumbaga if you give it a chance, palabasin ka ng bahay, or like tumira ka ng isang linggo on the street, anong pwede mong gawin? Wala. Definitely yun ang feel mo. Lalo na kung... Pero 'di ba, ang pinaka root cause is kulang sa education. Yeah. Kulang sa education. I mean, In terms of education naman kasi, let's see, gawin natin in a full scale in the whole Philippines. Kasi ang nakikita lang talaga is yung sa Metro Manila. But if you're going to check out the other part of the Philippines, like yung mga libliban talaga, yung which is nagkakaroon talaga ng problema sa yung proper education, like yung kulang sa teacher, kulang sa materials. Yun. Tsaka ito yun, may nagkwento lang sa aking kaibigan na taga-probinsya siya before. Or basta may kwento na lang na ganun. Taga-probinsya siya before. And nung nag-college siya, pinili niya mag-aral dito. Compared daw sa probinsya na sobrang hirap mag-aral. Ano yun? Ano narinig? Nicole, naririnig yung background mo. May feedback. Naririnig namin Ni speaker. speaker mo. yung teka nga, bukang na wait. Naririnig? Yeah. Yeah. Yung sa akin, I don't think it's just about education or lack thereof. Kasi dude, putang ina, hindi lahat ng nakapagtapos, nakapag-aral maganda yung buhay, dalawa lang anak.
may mga instances na kung sino pa yung highly educated, sila pa yung, especially, mostly lalaki highly educated na lumaki sa bygone era, ng mga dekada 80, ganun. Lumaki hindi pinanganak. Sila pa yung maraming, alam mo yun, sila pa yung maraming offsprings. Sila pa Well, yung, go. Kaya nagkaroon ng ganun. Di ba kaya sila tinawag na boomer? Ano nga ba naging dahilan nun? Ba't sila boomer? Yun yung nagkaroon ng... Goods na, Nicole. Thank you. Ay, nakamute pala. Go. So yun, that's the era of boomer. Nakalimutan ko yun, pero you can check it out why they're called boomer. Pero yun yung parang naging na parang nagkaroon ng awareness na very low population And then, after the war. Post-war, Post-war. boomers is yung mga nasa 40s to 50s pinanganak. Tapos dahil nga low entertainment, parang depression era ng buong mundo, Yeah. tumaas yung birth rate significantly. Kaya sila tinawag na baby boomers, yung full term sa generation nila. Baby boomers. Kasi sila yung nagluwal ng nagluwal. Ito yung mga edad ng tao na 11 yung family, yung household nila, hindi pa kasama yung father and mother. Kasi sa yung mga relatives ko sa US na, or pati sa UK, talagang yung mga taong nasa 80s and above ngayon, tangina, yung lola ko, 12 silang magkakapatid, tapos iba pa, yun yung yun yung nasa legal. Iba pa yung mga anak sa labas. Kung i-count yung anak sa labas, nasa 24 sila. So, sila talaga yung boomers. Pero, yung tinutukoy kong mga taong to, yung mga well-educated people na to, hindi lang boomers, man. Kahit mga kaedaran natin, kahit mga millennials na kagaya natin, patalino, may pinag-aralan, may debatable yung itsura, pero alam mo yun, may anak na, mag-aanak pa sa iba. Parang puking ina naman. Yeah, ayun Tapos yung... mag-aanak pa sa iba. Tapos mag-aanak pa sa iba. So, alam mo yun, hindi mo na nga natututukan yung pamilya mo. Gagawa ka pa ng bago. Ang ending, yung bata, lalaking walang ama, magti-TikTok na lang, magiging pangarap, sumikat sa TikTok, sa YouTube. Magpapakta siya ng iba. Oo, tapos pagka nadali, magkakaanak din. Bobo breeds Parang- bobo, basically. Yeah, Parang doon uulit naman, yung cycle. but bumabasok doon ulit yung mentality cycle nga ng pagiging, what they called it, machismo, na pinapakita na being the manhood. Oo. Yung pangalan ko is, God damn it. Anyway, Matt Machismo in the house. alright, on the machismo. So, parang may mga hindi maiiwasan hindi maiiwasan kasi nga na-develop sa utak nila yung pagiging part of ng pagiging ego ng Lalaki? pagiging pagkalalaki is Yeah. having this kind of, magkaroon ng anak sa ibang babae. Aminado So- ako. Nasa. Sorry. Aminado ako, nagkaroon ako ng ganyang mindset when I was doing in the cruise ship na parang, kaya mag-anak ako sa iba-ibang country. Spread my, Genghis Khan, motherfucker. yeah. Right. Pero, syempre, pag nag-work ka na doon, hindi mo na maisip yan. Anyway, yun lang. Nagbago na So, ba the yung more mentality? na- Sorry. So, the more na makakabuntis ka or magkakaroon ka ng panganay sa iba't ibang babae, mas lalong lalaki and mag-expand yung ego ng isang lalaki. Hindi siya, feeling ko based sa mga kakilala ko na ganun yung ginagawa,
hindi siya um ano siya, more of subconscious ego siya. Yeah. Hindi sila proud up front na, oh, 5 panganay ko, ha ha ha. More of ano siya, internal ego na hindi subconsciously meron sila. Pero yes, part siya ng ego. Sa tingin mo, Matt? Alam niyo, Sorry. sorry. Go. Nagbago ba yung kailan nagbago yung pananaw mo na, or kailan nagbago yung mentality mo na dapat marami kang anak sa iba-ibang babae? And also why? Why nagbago? Oo. Hindi naman siya nabago. Parang, So, ganun pa rin. no. Naisip, like I said, naisip ko lang siya. Pero, kung nabago, hindi naman nabago. I mean, paano ba hindi nabago? Walang ganun. How can I put it in a word? Kasi ngayon nandun na ako nag-work na ako. Yung mindset ko talaga pag naka-focus sa work lang talaga. So, And pag nasa ibang bansa, ba't pumasok yung kung work lang talaga yung nasa isip mo, paano pumasok yung thought na kakantot ka ng iba't, or mangbubuntis ka ng iba't ibang lahi? Dahil bored ka? Dahil nag-explore ka? nag-explore. Inang Magellan pala talaga to no? Yeah. Ang ina. Pero pinaka-objective ko doon is cook for the world. Cook for the world. Magellan Let's nga. go. Nakapagpaluto naman ako sa ibang, kumbaga, I already cook for the world. Nagawa ko na siya. Almost na ikot ko na yung buong mundo. Nabitin na ng onte. Hindi nakadaan ng Hawaii or something. May So, yeah. may question ako sa Kanamasha tsaka Nicole. Kasi as men, alam ko yung perspective natin kung bakit ganito yung mentality natin. Kasi Sorry, what's the question again? okay nang ina. Active listening, please. Active listening. Alam mo, professionals listen, Nicole. Okay? You're not Sorry. professional. Hindi. Yung question Sorry. is, sa tingin nyo ba, meron din kayong parang same mentality sa men or sa most of the male population na paramihin yung lahi? By, Feeling ko naman, sa babae, it really depends on the situation. Kasi, kaya dumadami, for me, kaya dumadami yung, maraming nabubuntis na babae because of their main job. Like, diba, because of the poverty, ano ba ang pinakamadaling source of income ng babae? As we all know, mas madali ang magbenta or like, yung nakikita natin na nagtatawag or being an escort. Yeah, sex workers. So, yeah, sex workers. I respect them, pero I think that's the main reason na parang dumadami. I mean, hindi nila mentality na mag-anak pero nangyayari. Because of You get the their point? job. Aware ba Yes, kayo di dun? ba? It goes down na naman ulit dun sa reason na wala silang awareness and also walang sex education. Kasi 'di ba kung Yes, alam mo na talaga kung, dun. kung sex worker ka and also or kahit hindi ka sex worker, kung aware ka and educated ka regarding sex, you know what you will do. magre-raise ako ng hand dito sa na to. Bago ikaw, Bill. May ano muna ako. Wait lang, kanina pa ako nakataas Oh, ng sige. kamay, motherfucker. Sige na nga, ikaw na. Sige, mamimili ako. Hindi. Okay, go Bill. Like, statistically, mas mababa ang childbirth ng sex workers versus the rest of the populace or versus non-sex workers. Kung percentage yung pag-uusapan na, mas Yes.
para sa akin, or according sa statistics na to, sex workers mas aware sa mga kailangan gawin para maiwasan, and mas konti ang anak nila compared sa talagang nasa poverty, Yung- below poverty line lang. Yes. Kasi most likely ngayon yung mga nagkakaroon ng ganon is nasa kabataan. Pero just to add up, I'm not sure kung aware ba kayo doon. Kasi before, I'm doing yung mga ginagawa ng mga, tawag ito, yung projecting na for poverty. And syempre, may interview niyo yung mga ibang person doon. I'm not sure if you're aware kayo sa mentality before ng mga poverty na ginagawa nilang investment ang mga anak nila. So the more na marami kang anak, The more na Siyempre. yayaman ka. Parang ganun. sabi natin may 5 akong anak na lalaki, May 5 mag-aalaga Mag-i-invest. sa'yo. mag-i-invest Hindi mo magtatrabaho para sa Yan ang magtatrabaho para sa akin. So pag may 5 akong anak, pagdating ko ng 40, sinang bahala sa akin. Diba history na yan na mag-aanak, kunyari, merong kahit sa books ko to mabasa, history books, or kahit fiction or totoo, mag-aanak sila na mag-aanak, like babae or lalaki. Yung mga babae, ipapakasal nila sa mga mayayamang pamilya in order para maano yung family nila. Anong tawag dito? Tumaas yung ranking ng family nila, and also ma-preserve yung magkaroon ng pera yung family, and also yung mga lalaking anak nila ipapakasal nila sa mayayaman din and powerful families para ma-preserve din yung kayamanan and also yung power ng families nila. Saan? So Yung parang ganyan, investment din siya, di ba? Yung ganyang setup, Temasha, nag-work lang siya sa mga communist country like China and or sa mga pamilyang may kakayahan na ganun or mga mayayaman in short. Not necessarily Kasi- mayayaman. Tama si EJ na sobrang active pa nito sa China according sa multiple YouTube videos na napanood ko. Yun lang yung source ko eh. Pero Tsaka yung mga reels na yung mga short reels about sa mga kasal and relationship, parang pinifix talaga nila yun pag mayayaman Ayun sila. yung drama na putol, no? Oo. Mga ganun. Di ba papatamay Mga ka sa Facebook, reel? Facebook mo yan. Di ba? Ah, Hahanapin mo, ganun. saan na yung part 2? sorry. Pero same lang na siya sa mga middle class and nasa poor class. Kasi 'di ba, ganun ang gagawin, mag-aanak ng kagaya ng sinasabi na mag-aanak ng marami, tapos sasabihin itatanim sa utak ng mga bata na mag-aral ka na mabuti, sipagan mo para paglaki mo ikaw yung bubuhay sa amin, ikaw magpapaaral kay ganito, ikaw magpapaaral kay ganyan. Wala kang utang na loob. Pinalaki. Eto, may kita. May Wait lang. tanong na lang ako. Sorry, bago mo Sandit itanong lang yan. to. Bago mo Kasi ikaw itanong muna. yan, gusto ko lang i-point out na kasalanan to ni Miss Pam. Okay nang ina, napaka-professional tuloy natin ngayon. Oh my God. Okay nang ina, Miss Pam. God damn it. Ang lalim tuloy. Alam mo, may nanonood sa ating CEO, kaya po nilalabas natin yung intellect natin na, Uy, pero di ba, ganito naman talaga tayo pag wala tayong magawa. Ganito Oo. pinag-uusapan natin. Mm. Tulad ng tanong ni EJ sa Yeah. dinosaur. Actually Ang guys, ina naman yung ano tanong sa naman talaga dinosaur. kami, Ang itati. seryoso talaga yung mga usapan namin. oo. Mukha lang kaming joke sa sa paningin ninyo and also sa pandinig ninyo. Pero kapag hindi na or stop recording na, Tapos, seryoso, ganito yung mga usapan namin. kaya Oh, Grabe. pero madagdag ko lang dito sa poverty. Naalala ko yung laro natin na Don't Starve. Don't start. Don't starve Yeah. together. Yeah, I really learned a lot from that game. Like, alam mo yung every challenges na ginagawa natin, yung how to survive, yung yung parang pinaplan mo na tomorrow ganito, may winter. So you have to like do something to survive for tomorrow. It's just like yung life natin ngayon. You really have to plan. It's not about the
yeah, it's about the education, but it's not really about the education that yung like you have to go to school. You have to learn every day. You can learn every day, even though di ka nakapag-school. You can adapt things, you can learn things each and every day that you can apply for tomorrow. Totoo. Ayun yung natutunan ko sa And- Don't Starve. Kaya and sulit may ang pasok ko 300 dyan, ko sa Don't Tenix. Starve. Pasok ko dyan, Yeah, Tinix, yung itatanong kong opinion nyo dito. Kasi meron akong binasa before na parang libro. Ang sabi doon, hard times create strong men. Strong men creates good times. Good times create weak men, and weak men create hard times. Kumbaga, ako na lang. Ngayon, nasa stage ako na hirap ako. Parang nag-strive akong magkaroon ng magandang buhay. Nandun ako sa strong men, pero Ang seryoso talaga natin. Diba? Diba? Puki ng Diba? ina. Diba? Pero yun nga, anong take Bill, mo sa Hindi pa tayo scenarios na yun? ganyan seryoso. Hindi pa natin pinag-uusapan ng Anunnaki. Okay. Putang ina ko yan, Mat. So, sige, Putang EJ. ina. Okay, EJ, sinabi mo strong men create good times. Good times create Weak men. Weak men create hard times. Hard times. Hard Yeah. times. Alam mo kung saan nag-start yan? Actually, ano yan? Iranian text yan. Iranian passage yan noong 560 Ina mo. BC. Utang ina mo talaga. Here we go. 550 Here we BC. go. Ano yan? Islamic Golden Age. Joke lang. Huwag natin. Huwag mo na ituloy, gago. You want, Tama na you to. want We're something gonna close knowledge? this. Come on, give it up. Pero, regardless, gusto ko lang malaman ng mga nakikinig sa atin na regardless ng life choice nyo, as long as hindi kayo nakakatapak ng tao, as long as hindi nyo pinapahirapan yung pamilya, anak nyo, go for it. Okay lang Asawa, ina. pamilya, anak, asawa. So supportahan ko kung anong ginagawa nyo sa buhay. Ang ina mo. Utang ina. Akala ko bawal mag... Oo nga. Gago ka. Wait, tang ina. 48, okay. Aray ko. Ay, nako. Gago, alam mo, Pero mabalik lang ako. Kayo, since kayong tatlo wala pa kayong mga anak, kami ni Nix meron na. In this kind of economy, Wala pa sila. gugustuhin niyo bang mag-anak ng marami? kayo muna. Ako, oo. Ako, oo. Kung kaya ko. Kaya ko silang buhayin, ganun. Why not? So, ang sinasabi mo, EJ, mag-aanak ka ng marami kapag physically, mentally, and financially ready. Sabi lang ni EJ kung kaya ko sila buhayin. So, financially lang. When technically, paano ba? Matututunan kasi nila yan habang tumatanda sila eh. Pero Guidance, diba, as a parent, eto yun as a parent, guidance ka lang, di ba? Hindi. i-guide mo I mean, lang sila. ikaw, Ganyan na ganyan yung ikaw- sinabi nung Pero nanay ko. mag-anak, EJ. Tangin, Huwag ka matututunan mag-anak, nyo din naman yun eh. Tignan mo. Oo. Huwag ka na mag-anak, EJ. Putang ina kasi yun yung naririnig ko eh. Hindi, what I mean is, mag-aanak ka ng marami in this economy kung financially, mentally, and physically ready ka na ba? Tsaka kailan mo masasabi na, yeah, ito na yung right time para mag-anak ako ng marami. Pag hindi ko na pinoproblema kung saan ako pupulutin kinabukasan. Ganun lang naman talaga yun, te. Yun yung pinaka-simple nun, te. Go with the flow lang sa life. Kapag nakabuo, edi congrats. Pag hindi, wala. Ganun talaga. Eh di congrats, te Masha. Tsaka ka magsisikap, ganun. Pero alam mo, Pero- Ben, Pero yung sa mentality nung sinabi ni Ate Nix, meron akong tropang ganyan. Na may anak na siya, tapos may kaya naman siya. Tapos sinabi niya sa akin, Jay, mag-anak ka na. Kasi pag nagkaanak ka, lalo ka sisipagin. Parang ganun Well, yung point niya. Tama naman yung point niya kasi alam mo may goal ka na eh. May bubuhayan ka so hindi ka pwedeng Hindi ka mapagod. pwedeng mawalan. Hindi ka pwedeng Yes, mawalan, hindi hindi ka ka pwedeng mapagod. tsaka ano,
ang laki ng ang laking changes ang ibibigay sa ng responsibility. Kapag nagkaroon ka ng responsibilidad, whether anak yan or kung ano mang any kind of responsibility, grabe yung maturity na ibibigay sa niyan. Yun yung mga bagay na sana matutunan mo bago ka magkaanak. What more, madami. Pukin ng ina. Yeah. Tsaka alam May- nyo, Ngayon may dalawa akong anak kaso hindi sila umiiyak, hindi sila nagsasalita. gastos yan, tumatahol yung sa inyo. Alam nyo, may share lang ako. Di ba may anak na kami isa? So, syempre, di ba Meron mahirap ang buhay? Meron. Mahirap ang bayad ng tuition. Ayan na po. Ayun, Speaking ayun of, na ako. speaking Say hi. of. Speaking of, say hi. Sa mga nakikinig lang po, andito yung kapatid ni Masha. Kasing height po Nag-say sa niya si YouTube. Ino. Hindi niya po anak yan. Front lang na anak niya yan, Kung pero gusto kapatid niya talaga yan. Kung gusto niyo po makita yung kapatid ni Masha, punta kayo sa YouTube page namin. Tama si Nicole. Salamat po. Pero actually, pag umuwi kami sa bahay ng nanay ko, para lang talaga kami magkapatid. Kasi yung nanay ko yung nag-aasikaso. And also, alam mo yung tipong kapag maghihinanakit yung anak ko, susumbong din ako sa nanay ko, nanay, sino? Diba? Sabi ng nanay ko, anak mo ba yan o kapatid mo? Well, going back. So, yun na nga, diba? May anak kami, tuition fee, gatas, and whatnot, vitamins, lahat tayo as magulang. Tapos, naiinis ako sa mga tao na, isa pa lang anak nyo, dagdagan nyo na yan. Malaki na yan, dagdagan nyo na. Naiinis ako na parang, bibigyan mo ba ng sustento kapag nag-anak pa ako ng isa? Ikaw ba magbabayad ng tuition fee? And then, meron ako nakausap one time na, sabi niya, bakit hindi pa kayo magdagdag ng isa? Kaya nyo na yan. Sabi ko, sa isa pa nga lang, nahihirapan na kami sa tuition fee sa gatas. What more kung dalawa pa yan, tatlo? So, yung meron kami ngayon, hahatiin pa namin sa tatlo kung pwede namang ibigay ko ng buo sa isa lang. Actually, dadagdagan ko yung sinasabi mo. Kami ni Arisa, wala pang anak. And yet, ang dami nagsasabi, mag-anak na kayo! Ganyan, ganyan. Eh di ikaw kumantot sa asawa ko. Sige, pukin ang ina mo ka. Diba? Yung ano pa lang, Putang ina mo, William. yung physical pain, mentally and physical pain kapag nagbuntis ka. Oo, yung risk na Diba? mamatay pag nagbuntis. Oo. Dude, putang ina. Yung gastos ng pagbubuntis. Kayo ba yung nasa posisyon namin? Pukin ang Yung mga ina nyo? ganyan, ano lang sila, mema, ganun. Mema, sabi. Memang. Hi. Ay, memang. Ang inang ganda na singit dun, ah. Diba? Yung gano'n na like, kung ikaw nasa posisyon ko, or kung naranasan mo, kung nangyari sa'yo, good for you. Kung kung nalaktawan mo na yon na nadaanan mo na, and maganda yung outcome, good for you. Pero hindi mo siya pwedeng isubo sa ibang tao na gawin yun. Kasi iba-iba tayo ng Trajectory sa buhay. like before, yes, trajectory sa buhay. And then also, mas mura yung bilihin nun. Mas malaki yung value ng pera noon kaysa ngayon. 'Di ba? Ang ina, naalala ko nung 7 pesos lang ang pamasahe sa jeep dati. Oh my God, anong year yun? 7 pesos? 7 pesos? Yes, Parang nag-7 nabutan ko, peso. 9 na. Masakit na nga. Parang nag-aaral pa yata kami ni Mark Bill noon, 7 pesos pa yung bayad sa jeep. And then masakit na siya nung umabot siya ng 8 and Gago, 9. Tapos, Student, 650 lang. Tang ina. yes. 'Di ba? High school ako, Wala. 5 pesos lang ang Hindi bayad kasi sa ako jeep. nagbabayad sa jeep. Di ko alam yung paano. Nagwa 1, 2, 3. Oo, we know, Oo, Nicole. diba? Ay, Puta, nakalimutan bata ka ko. pa lang, scammer ka na eh. Paano mo Bababa mo malalaman? ng jeep. Ano, nakalimutan ko magbayad. Okay na nga. Malala doon. Hay, nakalimutan ko nagdadasal ibigay ka yung na lang. bayad. Yung bayad ng katabi ko, nakalimutan ko ibigay. Pukin ng ina. Putang ina mo. Masingit ko lang yan. Kasi abot sila ng abot. Tapos nagsa-cellphone ako. Wala ako sa sarili. Tapos pagbaba ko, sabi ko sa bag ko, bakit ang dami kong pera?
Alam ko 150 lang baon ko, 100. Ganun. Pagtingin ko, dami kong pera. Nasa 300 plus. What the fuck? Gago, hindi na ano yun, hindi na Hindi ko nakalimutan naman yun. sinasadya. Isang buong road trip ata yung kinuha mo. Ayun kasi yung starting point sa gate 2 sa Kogyo. Tapos bababa ako na ng Parang Santa kung Lucia. doktor na, boundary ka na kagad. Oo nga. Pero ano yung mga kwentong 1, 2, 3 nyo? Andito na rin naman na Ayun tayo. ba? Ay, ako, Ayan. may kwentong 1, 2, 3 ako. Nung high school ako, parang naubos yata yung baon ko na wala akong pamasahe pa uwi. So, syempre, ang layo ng bahay namin. Parang, ang bahay namin, alam mo yung Lumang Bayan, Nix? Lumang Bayan, or dito sa Masinag. Dito sa bahay namin sa Masinag, and yung school namin sa Kogyo pa. So, wala akong pamasahe pa uwi. So, ang ginawa ko, sa gitna ako ng mga estudyante sa jeeps, umupo. Mm. Tapos, abot ako ng bayad. Ang nasa utak ko is, hindi na mapapansin ng driver na hindi ako magbabayad kung abot ng bayad. So, ganun yung ginawa ko. Abot ng bayad. Lahat, kahit malayo sa akin, bayad daw po. Akin na po, sige, abot ko na ganyan. Tapos yun, nangyari. Nakababa naman ako nang hindi ako nagbabayad. Di ba yung sumasabit sa jeep? Hindi nagbabayad yun. Hoy, nagbabayad ako pag Nagbabayad. sumasabit ako sa jeep. Depends. Nagbabayad ba? Gago. Hindi ka ba nagbabayad, Matt? Hindi. Tangina, walang laman yung jeep, Ayun, no? 1, 2, 3 yan. Nga pala mo ako walang laman yung jeep tapos sumabit ka. Dapat pala magbayad pag ganun. Alright. Oo. Noted. I'm not sure during my era ba ganun ba. Pero Matt, nung panahon mo, magkano minimum sa jeep? 4 pesos. Ogo, 4 pesos. nabutan ko yung kasi 'di ba syempre pag bata ka hilig mo yung ikaw yung mag-aabot sa jeepney driver nung bayad nyo. Mm. Syempre wala kang bayad. Ang naalala kong inaabot ko noon 2 piso. 2 pesos? Oo. Yung pa yung 7 merong pesos na naabutan ko. yun yung alam niyo yung 2 piso. Hindi nyo nabutan yung for sure. Yung 2 piso noon is Ito para pa yung siyang kalabaw pa yung piso nun, di ba? Totoo? Kwadrado yung parang yung 2 piso parang kwadrado siya something may shape siya. Hindi siya perfect Si circle. Rizal na yun. Si Rizal na yung nasa piso. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko naabutan. Yung hagdanan namin, meron ganyang barya na ewan ko bakit hilig nila yung dati sa lumang bahay. May mga barya, ganun yun yung kalabaw. May kalabaw tapos yung 2 piso ata puno ng nyog. In all fairness, Okay. na-miss ko yung 10 pisong papel. yung color brown. Yan, Naabutan ko siya pero parang kinder Ang elementary. gago kayo, magkakaedad Legit tayo. Ang ina naman. Legit na bill, naabutan ka naman pero hindi siya yung total. Ako yung may karapatan magsabi ng ganun pero si Ate Masha nagsalita. Ay sige, ikaw. Kaya na. nga eh. Bata ka Ano? naman talaga. Yung green, 5 pesos. Oo. Oh, yung 5 yung Hmm. green. Kasi baon ko yung kinder eh. May Pero- tanong ako sa inyo. Total nandun na tayo sa mga baon-baon ng bata. Natikman nyo na yung parang matamis na iniikot sa stick. Sundot ko langot. Di ko alam kung ano tawag Candy? doon. Anong lasa nun? Kasi di ko natikman eh. Sundot ko langot. Oo. Nagdala ko sa Sundot office ko na favorite ni Joseph yun lalo na pagkulangot ko. Hindi sa Awal Baguio talaga ako. siya. Professional tayo dito, Nix. Denix. Oh, kawawa talaga si Joseph. Hindi sa Baguio siya nabibili. Sa Baguio Hindi siya. yung nasa mga street lang na tinitinda. Huh? Iba yung Nasa- nasa Baguio eh. Yung Sa nasa Bamboo? Baguio kasi. Bamboo. Nasa bamboo. Oo, yung nasa Yung piso? Baguio kasi. Same Natikman siya ko na na lasa yun. eh. Ay gagi, Same lang. ang tinutukoy mo ate yung gagamba. Gago. Hindi kinakain Yung niya nasa na. bamboo na may parang toothpick pero walis ting talaga siya.
Oh, So, natikman ko na yun. Pero yung sinasabi ko, yung nasa street lang siya, paglalabas ka ng school mo, merong parang jar, tapos doon nila iniikot. Hindi mo natikman, nasa labas. Yung natikman kasi namin, nabili sa loob ng school. So, same lang siya. Hindi, feeling ko Nix. Sa mga listeners po natin, mag-comment po kayo kung alam niyo yung sinasabi ni AJ. Kasi Hindi po namin feeling ko alam iba kung talaga ano. yun. Nagigets ko yung sinasabi Iba talaga niya, yung yung totoo parang, yun. alam mo yung ang ano niya is yung parang bao, tapos tutunawin mo siya para maging ganun siya. Hindi, kasi Tapos nilalagay tinitira nyo. Eto, magsisend ako sa... Huwag ka ano mag-send, na- i-describe mo kasi hindi makakita ng mga Describe mo, oo. nanonood at nakikinig sa atin. Yun nga, yung sinasabi ni Ate Nix, ganun yung natikman ko. Yung nasa bamboo siya na parang maliliit lang siyang Ano yung bilog. hindi mo natikman? Yung nasa school nga na nakalagay lang siya sa lata tapos tsaka mo siya iniikot. Same nga lang siya, AJ. Yung nasa, Oh, yung nabibili sa So, akala ko palengke kasi, na- magkaiba siya. Alam mo, Nilagay lang sa bamboo yung si EJ pwedeng tumakbo sa politics. May pinaglalaban siya eh. Tangina. Malabo nga lang. Tapos mapapaniwala niya yung mga tao doon sa pinaglalaban niya. Oh, mga taong Kahit wala 8-8. naman. 80-80. Ba't sila 8-8? Kasi bobo, 8-8. Bobo. 8-8 ang puta. Iboto sa darating na halalan. EJ. 8-8 sa balota. Pag-usapan natin next time yun, yung mga nostalgic thingy, yung mga... Yes, pwede natin gawing main topic yan. Wait, medyo Wala na tayo sa topic. medyo conflicted ako ngayon kasi naka 1 hour na tayo. Nasa 1 hour mark Wala pa na tayo. Wala pa tayo sa main topic natin. Sayang naman yung first commenter natin, tangina. Hindi lang Hirap natin kasi pinansin. maging professional eh. Sorry, Miss Ma'am, ang hirap maging professional. Okay lang yung masayang may nagko-comment sa amin ng magandang idea. Kaso wag naman yung masyado professional. Pukin ang ina naman. Exit Nahihirapan interview naman nga. eh. Oo, yung brain Ayan cells nga. namin, Miss Pam. Ano nga yung main topic natin? Ay, Okay. pero na-challenge tayo ah. Na-challenge Yeah. tayo. Lumabas yung mga challenge pagkaano natin ah. Main topic natin is yung sa kinoment nga ni Miss Pam. Kasi last time nag-dwell tayo, or hindi naman sa nag-dwell, na-point out natin yung mga Negativities. negativities na na-experience natin sa mga companies. Ngayon, Sa BPO. sa mga, not necessarily BPO, pero kasi kawawa ka Past naman. jobs. Oh, Bobo ka pa naman. Sorry. So ngayon, Ina mo. mag-focus tayo sa mga positive things na na-experience natin sa BPO industries. Kasi nung sisimula. Putang ina, parang wala. Hindi ako Ayan. minado ako my first BPO work. Kaya tumagal doon for 6 years. Ang laki na nahulma sa akin nun. Sorry, Matt. Bilog na eh. Actually, Medyo bilog na. ano ko lang si Matt. Iko-correct ko si Matt dito. Hindi yun yung first mo. BPO? Oh, Oo. fuck you. Anyway, hindi considered na BPO yon, pero anyway. Bigyan natin sila ng konting context, Matt. Okay, yung parang first work ko na parang BPO is parang Pogo din. Nag-work ako dun for like 2 weeks. 2 weeks. I'm not sure if you're aware dun sa dating scam. Dating site scam. O parang ganun. So, work ko doon, magpe-pretend ako as a girl. Ooh. Going to chat some guys in chat form. I forgot what application yun. Basta parang dating app yun. And then, ang ginagamit namin photos are yung mga hindi kilalang porn star. Or Basically, mga Alam models. ko na. precursor Ganyan ng din si Mark OnlyFans Bill. chatter. Yan, ganyan din si Mark Bill noon. Mga manyak talaga. So, Ayaw na lang mag-talk.
For Balik 2 tayo dun weeks. sa BPO mo. Sorry. So for 2 weeks na yun, nalaman kong lalaki ako. Kasi hindi siya tinigasan ni isang beses. Dahil ng best akong sinenda ng mga... Anyway, alright, doon sa BPO work for 6 years. Character development, management, proper management, pakikitungo sa mga employee, sa mga team member. Nahulma sa akin doon. Kasi before, when I was working in the hospitality industry, where naman kayo kung nanonood kayo ng Hell's Kitchen? Matt? Yes. Hindi. Matt, more than aware kami kasi ako, si Masha, tsaka si Nicole, professional chefs na kami. Diba? Noise. We can work under pressure sa kitchen. Parang Yeah. sa susunod magiging ganyan na rin ako. Nag-download ka Hindi na ba? Ano, kompleto na yung mga chef namin. Oo. Yeah. Download na ako. Sorry. Share lang namin sa... May mukha niya, parang may iyak na siya. Oh, go on, Matthew. Sorry. So, yun. So, I don't see any negative on that. Talagang malaki ang yung big chunk din na part of my character development. Yung pag-working dun sa 6-year BPO na yan. And I thank you. Thank you, MJ. Oh, salamat, MJ. For me naman, same kay Matt, character development and also yung critical thinking and also mag-decide upfront. Kasi before, like, kailangan ko mo ng, kasi as bata na, alam mo yun, sa household na kailangan mo na ng anong tawag dito? Kailangan mo na magpaalam or kailangan mo na idepende ko sa iba yung desisyon ko. So, in BPO, sa mga dati kong TLs, dati kong mga TMs, managers, doon nila, na ipalabas nila yung mga, yung side ko na, I can lead, I can lead, I can teach. Kasi meron akong TL before or naging boss before, so very first BPO na alam mo yun, hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin, pero pre-nomote niya ako. Parang 2 weeks pa lang kaming magkasama or 2 weeks pa lang kaming nakakasalamuha sa production, pre-nomote niya ako as back office agent or kanang kamay niya, like sending reports directly sa client, gano'n, na hindi ko akalain na kaya ko palang gawin. And also yung mga mabibigat na projects na binibigay niya sa akin. And alam mo yun, in pag looking back, na-realize ko na ang laki pala niyang advantage para sa akin. Ang laki nang naitulong niya sa character development ko. And 'di ba, Bill, no, yung mga suggestions na nasabi ko sa'yo before, doon din nanggaling yun. So, lahat nung, kumbaga, kung ano yung nahulma ako ngayon dahil sa mga suggestions and good criticism or constructive criticism ng mga previous managers and TMs ko. And also, nun ko lang din na-realize na, alam mo yun, I have the voice na mapasunod or I have what it takes na mapasunod yung mga tao na nahahandle ko. Yun. Oh. And I thank you. Thank you very much. Oh. Char. Pero ano yung experiences nyo or positive experiences na masashare nyo sa company mismo? Kasi mostly parang may certain people na nagbigay sa inyo ng opportunity na mag-grow kayo within the company. Pero may masashare ba kayo na yung company mismo yung nag-provide sa inyo? HMO. Sa akin, meron siguro. Sa part ko yung mga trainings. May mga trainings na binigay yung past company na pinasukan ko. Like,
natuto ako doon nung mga hindi ko kadalasang ginagawa sa trabaho, pero magagamit ko in the future. Parang ganun. Like, may mga trainings silang binibigay doon na hindi naman related sa job namin. For example, mga graphic design, mga UI UX something. Ini-enroll nila kami sa mga ganong trainings. Then, bibigyan kami ng email kung gusto ba namin pumasok sa ganun. Pero, may allotted na siyang, kumbaga, para sa amin talaga. Kung hindi kami pumasok doon, okay lang. Pero mas maganda, parang ini-encourage nila kami pumasok ng ganong trainings. At least. Yun yung positive sa akin. Ikaw, Nix. Iniisip ko kasi, sa kanila kasi about, pero sa akin iniisip kong positive is like, kung itatulad ko yung mga, kung i-differentiate ko kada company na napapasukan ko, may kanya-kanya silang positive or magandang, like, for example, sa isang company, I can say na positive kasi they provided work from home. Like, Privileges. we have our own equipment like laptop. I can work anywhere. And my current company, hindi dahil nakikinig si Miss Pam. Masasabi ko, positive yung like, we all know naman na nakakaantok talaga na mag-abang ng kung ano man yung inaabangan natin. Nakakaantok yung wala kang kausap and everything. Good thing na pinagbibigyan tayong makinig ng music. Kami pala ni Matt na makinig ng music. And syempre magbasa ng kung ano-ano, like, 'di ba, yung mga anime. May water lagi and may coffee, may free coffee. Not all the company can provide that. We have a clean workspace. 'Di ba? That's the positive thing that I can say. I'm not being plastic here. Promise. Salamat. Totoo to. Salamat. Appreciate you. Pero And another thing is like, alam mo na, yung sinabi ko talaga to yung pagpasok ko sa kung nasa current company ko, bihira mo makausap ang mga big boss sa isang company. Bihira ka makadiretso like ng mga hinanain mo sa big boss sa isang company na they really listen. That's true. Yeah, shout out to Miss Pam and Sir Eman. Thank you so much. Well, at least, saka, dude po ka ng ina. Bihira kang makakita ng may-ari ng kumpanyang makikinig sa isang podcast ng empleyado, ng former employees nila. Nakakatakot kasi puro mura. Wala ako. Ano mapakinggan? Pero, yun naman, based naman sa pagkakakilala ko sa mag-asawang yun, ano sila? Down to earth sila, napaka-chill lang nila. So, yung pagmumura ng to, dude, normal. I mean, I don't think, sana hindi, Miss Pam. I don't think na nagte-take offense sila kasi sabi nga nila, galing din sila dito. So, all goods. Yung sa akin, may isa akong TL dati sa Quantrix. Sa Malang, rest in peace, Shobs. Ew. Charis. I know, right? Hindi. Yung TL na Ang dami mong nagpakita sa akin sa ang dami mong kwento sa Quantrix, Bila. Papansin ko lang. Hindi, kasi ito yung turning point in life Because ko. Bill is Qpal. Qpal. Oy, booking na mo. Okay. Kasi walang ambag yung the rest ng company sa akin. Kasi parang pumapasok lang ako to get by. I mean, pasok inom kantot. Ganun lang. Sa Quantrix, dun ko nakita yung dynamics or dun ko nakita na pwede pala ang isang office pala pwedeng maging more than workmates. Pwede mo silang maging kaibigan. Yung managers mo pala pwede mo maging kaibigan outside and inside the workplace. Kaya doon ako unang na-motivate na parang okay pala mag-handle, masaya pala mag-handle ng tao. Not necessarily parang skill yung natutunan ko, pero yung
the way siya makipag-usap sa amin, parang wala lang, chill lang. Hindi yung, okay guys seryoso tayo dito professionals. Ganyan. I mean, putang ina mong bobo mo. Ganun lang. So, kaya mo kami ganyan kausapin. Actually, ikaw lang kinakausap ko ng ganun eh. Hindi mo ba nahalata, EJ? Exactly, Jay. So, kaya hindi mo kinakausap si Ate Nix? Sino yun? Kasi professional enough na daw ako. Oh. Para i-coach. Pero ayun, let's end the session there. Kasi tayo ay naka-1 oras mahigit na naman. Maraming salamat. Baka pa naman sa ano yung suggest. Ano yun? Ano? Wala na. Tampo na siya. Oh. Nagtampo na. Oh. Buhay na ako eh. Oh. Ganun talaga Kasi- pag baby boomer. Kasi yung... Hindi, masakit sa pakiramdam ko eh. Ano? Ano yung masakit sa pakiramdam mo? Siya nga yung Masakit unang na... Kaya, hindi ako... God fucking damn it. Ibe-bleep ko yan. Teka. Anong oras to? Puking ina mo, Matthew. Ay. Pero ayun, maraming salamat sa pakikinig sa amin, sa mga ramblings namin professionally this time around. Kung kupal ka sa pamilya mo, tangina mo ka. Ouch. Pakyo ka. Pero ayun, please don't forget to like, follow, support our channels mainly sa Spotify and sa YouTube. Professionals. And also guys, bago matapos ang episode na to, gusto ko lang sabihin na please, kantot responsibly. Parang uminom lang ng alak At kung meron pala makilala ka kami personal, we're open for that. Ako hindi man. Hindi talaga. No talaga, Hindi Darla. talaga. No. At ano mas gusto niyong boses? Yung ganito? Ako ayaw ko yan. Definitely. Ayoko din yan. Oo. Hell no. Ano gusto niya? Si Ayoko Mr. Shuli? No, gusto namin yung Yung ano, Normal Yung lang. normal lang. Kahit yung normal na lang. na persona, wag yung any other persona mo, si Matt lang. si Matt lang. Matt lang. Buti nga hindi ko pa nalabas si Mr. Shuli. Tama naman. Gusto namin yung si Matt lang. Si Matt lang. Lalabas ko si Mr. Shuli one time talaga. Sana Matt, mataya ka dyan sa ginagawa mo. Ikaw tangina mo ka, gago ka. Okay na yun, Mr. Shuli, coming out now. Puking ina nyo. Ako si Okay. Bill. Salamat. Salamat guys, huwag kalimutan mag-comment. Hi. Huy, hindi pa kayo. Ako si Bill. Ah, hindi ba? Puking ina naman. Excited eh. Nag-exit ka agad. Ako si EJ. Ako si Nix. Excited eh. At ako si Mr. Shuli. Bye-bye!